Sa totoo lang, mahirap talaga magnegosyo. Lalo na kung wala kang tamang tao. Isa na namang makabuluhang pag-uusap para sa negosyo at even sa pag-handle ng tao. Samahan niyo po ako as I have this powerful guest with me. Siya lang naman ang CEO ng PackPoint na kung saan i-fulfill niya pati pangarap ng mga tao. Pero paano nga ba nag-expand ang kanyang negosyo? Dito sa HR Diana Talks Episode 1, ready na akong matuto, kaya tanungin na natin kung paano nga ba lumaki ang PackPoint at paano siya naging successful. Welcome to HR Diana Talks here in our YouTube channel. Hello, Miss Nadine. Hello, Miss Diana. Kamusta? Ayos naman. Pwede ka bang magpakilala sa lahat ng mga viewers natin? By the way, I'm Nadine Lucena, the CEO of PackPoint Logistics and also Board of Directors of Genesis Group and founder of Unique HR Consultancy Services. Grabe, very powerful young woman. Young pa ba? Ilang taon na ba si Miss Nadine? Very, very young. Only 27 years old lamang po. Grabe. For that age, having a lot of responsibility, I think, and currently, I believe, Miss Nadine, isa ka pong estudyante. Tama ba? Oo, tama. No? First year level ako sa law school right now. Sa Arellano University School of Law. Wow. Yes. Challenging pero happy kasi napagbabangga ang business at law. Yan, gusto kong malaman, dahil nandito na rin naman tayo at ang mga viewers natin, paano mo na pagsasabay-sabay yung pag-aalaga sa sarili mo, pag-handle ng negosyo at tao, at the same time pag-aaral? Natatawa ako nung nagtanong ka kasi iniisip ko nagfa-flashback lahat sa akin. Kung ano nga ba yung mga pinaggagawa ko at paano ko siya napagsasabay. Siguro kasi una, I've already set my intention na gusto ko talaga to. Na I'm earning enough from the businesses that I have right now. Pero iba kasi yung fulfillment kapag nagawa ko yung bagay na gusto ko. Kasi I can clearly remember before, ang pangarap ko talaga, HR Diana, maging sundalo. Wow. So, nung before ako graduate ng high school, I told my parents na gusto ko mag-PMA. Kaso hindi pinayagan kasi kurakot daw yung mga nasa gobyerno. Okay. Sorry, no. Wala, no. At least totoo tayo dito. Yes, oo, totoo tayo dito. Pero yun yung perception before ng mga magulang ko. And, siguro napagsasabay ko siya kasi also, hindi rin naman ito mag-work kung hindi ko aalagaan yung sarili ko Kung lagi akong puyat, hindi ako magpapahinga, hindi rin ito magiging fruitful. And at the same time, I was able to juggle it with work, with business, and law school. Kasi I have people around me right now that can help me run the business with or without me. Kumbaga parang may ko-confirm lang sila sa akin, ma'am, anong gagawin. Pero they can really do their job on a day-to-day basis. Wow. Ang ganda nung sinabi mo, Miss Nads, doon sa idea of allowing people to support you Yeah, in your journey. correct. Ilang tao po ang handle nyo ngayon in total with all of your businesses? Siguro, kung ito-total ko yung, 4 ba yung sinabi ko? 3, no? Yes. 3, sa 3 negosyo na yun, siguro mga more than 150. 150 employees with that kind of, syempre, setup na nag-aaral. At the same time, I believe, no, upon checking your background as well, Miss Nad, syempre, lahat ng speaker natin and also lahat ng makakasama natin, inaaral ng team namin yan. Yeah. I believe you're also a life coach. We've seen a lot of pictures and also postings that you are really serving with IAM Plus, no? Personal development wise, involved ka din. Kamusta? Bakit mo pa trinay ipasok yun at isa ka pang coach ngayon? Ano kasi, more than the profits, more than the fulfillment that I'm getting doon sa law and business, mas nakikita ko kasi yung sarili ko na mas mag-grow pa if I'll expand myself more than just the content. Kumbaga, the how-tos of business, the how-tos of law, the articles, the caudals, and all. Mas nakikita ko yung ganda ng buhay kapag in-expand ko yung sarili ko on another level, meaning outside doon sa
Baka nakasanayan natin kasi being a life coach is also a way for me to give myself awareness. No, na hindi lahat ng bagay na ginagawa ko tama. Lalo na nagnenegosyo po ako at may mga hawak akong maraming tao. Hindi ko lang kailangan ng mastery sa trabaho, sa law, but kailangan ko ring ma-make sure na kilala at master ko yung sarili ko. That's why it's challenging, I must say, pero ayoko kasi siyang sabihin mahirap. Kasi the more na sasabihin kong nahihirapan ako sa mga bagay na itong pinaggagawa ko na pwedeng sabihin ng iba, para kang nagpukpok ng bato sa ulo mo, di ba? Na ang dami mo nang hinahawakan, nag-law ka pa, tapos nagko-coach ka pa. But I must say, nakatulong lahat ng yon to handle everything that was given to me by God. Kasi binigyan niya ako ng mga experiences binigyan ako ng hindi lang theory, but also with the theory that I've received from being a life coach. Kasi may training tayo dyan, di ba? Life coach ka din. May training tayo dyan. So, hindi ko lang siya nakuha by theory, but I am able to apply all of these things sa negosyo, sa law school. So, hindi ko siya nakita na parang dagdag chore. And at the same time, while I'm coaching, na-appreciate ko yung mga taong nakakasama ko sa journey kasi hindi lang naman sila yung nag-grow through me. But ang pinaka-valuable for me by being a life coach is seeing them grow as well through me and with me. So, Yeah. I love it that the main focus of all of your, sabihin na nating decision and also choices and even yung mga focus mo was to really build an empire wherein you help yourself grow and allow people to grow as well with you. yeah. And curious ako, ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo sa negosyo at paano mo yun nagawang lagpasan at nagtuloy-tuloy ka pa rin? Kasi may iba hindi na talaga magtutuloy kung mahirap. Siguro yung responsibilidad na pag meron kang maling desisyon, damay lahat, di lang ikaw. And I am sure na most of the business owners right now can relate also ikaw, since magkasama din tayo sa negosyo. Na parang every decision kailangan mong pag-isipan ng maigi, or kung hindi man, kailangan mong bilisan. Kasi parang pag hindi mo siya nagawa on the right timing na kailangan ng business, parang nakakasakit sa puso na yung desisyon na gagawin mo madadamay yung mga tao sa paligid mo. And siguro na if I will be giving you an example, if you can remember when we're starting, alam mo yung nakaatang dun sa gagawin kong action, yung mga allowance ng mga executives ko before, if you can remember that, nung nagsa-start tayo. Na parang, ito yung direction ng company. Pag hindi natin nagawa to, wala kayong allowance. Di ba parang ang laki ng allowance nating mga leadership team before. So parang, for me, that was one of the most memorable thing that happened to me in business. Kasi, yun pala yung realidad. Na parang every move, every decision, every action that I'll be taking, pag meron akong nakabig doon, or meron akong pagkakamali na magawa, it may affect all of them. And I was able to, siguro I must say, ma-surpass kasi I opened myself to have and ask my mentor. So, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ikaw lang maka-figure ng lahat . Tama. Ang natutunan ko sa incident na yon was, kailangan kong matuto sa pagkakamali ng ibang tao. And one way for me to experience that is to ask my mentor na ano ba yung mga dapat kong gawin, 'di ba? Yun yung mas importante na lesson na matutunan mo to learn from other people's mistakes. And talagang binaon ko siya hanggang ngayon. Wow. Pinakamaganda siguro na nakikita nating mga negosyante, as Miss Nadine saying, is paano ko matututunang humingi ng suporta sa mga bagay na hindi ko kaya. Yeah. And kung paano ko make sure na yung mistake man na pagdadaanan or mga bagay na mahirap, magiging posible pa rin kasi nag-proceed ako Tumuloy ako Nagpakita talaga ako ng, sabihin na nating, gigil sa pangarap. Yeah. And yung reason mo is yung mga taong nakaasa sa'yo. Hindi
Ngayon, kung may mga ilan sa mga katulad mo na nanonood ngayon, bata pa lang, nagninegosyo na, sabihin natin, hindi naman siguro ito yung pinaka-majority ng pinaplano mo nung bata ka, biglang nabigay na responsibilidad. And at the same time, juggling a lot of things at bago to sa'yo. Ano yung maibibigay mong payo para maging posible yung mga pangarap nila? Unang-una, lagi ko tong naririnig sa mga taong kasama natin sa space na I should always have the growth. I mean, kailangan na sa mindset ko yung growth. Kasi I will never be expanded or I will not gain a lot of parang hindi ako magiging matapang to experience kung hindi ko iisipin na okay, kailangan ko tong gawin for my growth. And at the same time, after that, I need to make sure that wala akong hinihindian. Kumbaga, pag may binigay na opportunity, pag may experience, go lang. Kasi ang ugali ko talaga before, kasi nga, iba yung pangarap ko nun eh. Sabi ko nga sa'yo kanina, gusto kong maging sundalo nung natapos yung high school. And, di ako pinayagan. So, parang after that, sabi ko, sige, kung ano na lang yung dumating na opportunity. And, I believe that kind of mindset and that kind of outlook of mine helped me to be able to adjust and maka-cope up dun sa need ng buhay or ng destiny or ng Lord para sa akin. Kasi if ang mindset ko ganito lang dapat ako, dito lang ako, ayokong mag-expand, ayokong mag-try ng bago for me. So, hindi rin naman magiging possible. So, isa yun, pangalawa yun, una yun nga, have this growth mindset. Second is, wag kang humindi kung di mo pa nasusubukan. Naalala ko yung sinasabi sa akin ng nanay ko eh. Na-relate ko siya with what's happening with my life right now. Yung sa pagkain ko ng gulay before. Okay. Ayoko kasi ng gulay. Yeah, same. Gusto ko lang hotdog, chicken, Nuggets, beef, mga ganun. Puro meat lang, puro processed food. Like sinasabi ng nanay ko, pagkakain ka ng gulay, huwag mo munang ayawan kung di mo natitikman o hindi mo nasusubukan. So, I must say, nadala ko yon sa buhay ko right now, na parang even though I'm not sure of, kasi syempre yung gulay, hindi mo naman alam kung anong lasa nun at first eh. Yeah. Diba? Pero, kalaunan, pag nalaman mo na okay at first, katulad ng okra, slimy, but ang weird. Pero if you'll research ano yung benefit ng okra, hindi ko na yun ma-state, kayo na lang mag-research, makikita mo may benefit, diba? Yes. So, na-correlate ko siya with the principle that I have in my life. Thank you, Mama. Ngayon ko lang na-realize. Na yun yung naging yun yung parang naging pinaka-backbone ko na hindi ko pwedeng hindian kung hindi ko pa nasusubukan. So, that's experience. Always let yourself to experience a lot of new things. No? And at the same time, once you've gathered that mindset, natuto ka na, you let yourself experience things, and at the same time, wag mo nga kalimutan to contribute with the group, with the space, with the company that you have if you're employed right now. At kung ikaw negosyante ka, ano pa yung pwede mong ma-contribute more than money for your people? So, basically, that's the main things na isa sa mga pinaninindigan ko at parang values ko rin siguro right now. Siguro bunga na rin ng mga naging experiences tapos naturuan pa as a life coach to always be hungry for growth. Let yourself try and experience new things, and at the same time, don't you ever forget to contribute, not just monetary but also paano mo matutulungan mag-grow or paano ka makaka-contribute sa mga tao sa paligid mo para mag-expand din sila kagaya mo. Yan. Grabe, sa sobrang daming sinabi ni Miss Nads, isa yung pinaka na-realize ko sa pagdinegosyo, hindi naman palaging okay sa simula. Hindi mo rin sigurado kung anong mangyayari, pero at least open ka sa posibilidad na magbago yung situation at buhay mo. Agree. Simply because you trust yourself that you can do it. And sobrang powerful lang ng conversation na to with Miss Nadine because not everyone has the gut
to try things, even pagkain ng gulay. Kasi thinking natin, pangit lasa kagad. Pero ang totoo pala, mayroong benefit around it. Kaya sa mga nanonood, no, perfect example ang buhay ni Miss Nads sa isang kwento na huwag mong tuldukan nang hindi mo pa nasisimulan. Correct. And huwag mo ring susukuan kung alam mong hindi mo pa nagagawa lahat ng makakaya mo. Tama. Kaya nga, isa sa pinaka-importante sa pagnenegosyo ay ang pag-handle ng tao, katulad nung paano ginawa ni Miss Nadine na mag-keep at mag-create ng tamang space at mag-give back sa mga tao. Kaya dito, sa HR Diana Talks, together with our guest, lalo na ng very powerful nating kasama, na wag nating kakalimutang alagaan ng mga tao natin. Kasi alam ko, naniniwala din si Miss Nadine, pag inalagaan mo ang tao mo, aalagaan din yan ang negosyo mo. Tama. Kaya nga, before we end, Miss Nads, meron ka bang gustong i-plug or maybe i-invite sila? Please follow our Facebook page, yung Packpoint Fulfillment. Nandun lahat ng updates, kung ano yung mga nangyayari sa day-to-day. And even if interesado ka, if you're a business owner, kailangan mo ng partner sa pag-fulfill ng mga items or orders mo. At ayaw mo na ng sakit ng ulo, nandito kami to give you solutions. So please follow also Genesis E-Commerce Solutions Facebook page. Nandun din yung updates, and if you're interested to have an e-commerce business, whether you have experience or not, nandito kami to support you kasi we have a lot of trainings in store for you. And you can also inquire dun sa page natin kung gusto mo na magsimula ng negosyo ngayon na at hindi ka mag-iisa dito kasi we have a lot of activities going on to help our e-compreneurs. And also, please like Unique HR Services, where we help you find the best solutions and we help you bring back the human-to-human resource. All kinds of HR services, consultancy, and even establishing policies for your company. Nandito kami, end-to-end HR solutions. We are also open for that. Just like and message our page to know more about the business and on how can we help you support your business too. Wow, grabe. Thank you so much. And also, follow her TikTok, The Master Packer. Kasi nga naman, hindi magiging maayos kung walang master sa kanilang mga expertise. Kaya, wag na wag natin kalimutan, sa kada video at guest natin, marami tayong matutulungan at matututunan dahil ready sila dyan. Palakpakan naman natin si Miss Nads, ang Master Packer. At see you sa another learning on my next video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell for more update. Again, this is HR Diana. Iba ang may alam, so follow me for more. Thank you! Thank you!